Hello guys, may share ako sa inyo tungkol ito sa pagtatalo ng magkapitbahay regarding doon sa boundary, regarding doon sa muhon na nilagay ng isang kapitbahay na nagpa-survey. At yung isa naman, nag-extension siya ng garage. Nagkataon na ang muhon ay nahagip siguro ng hukay, that's why tinanggal na lang nila at nilagay sa tabi. Ang problema, wala sila yatang neighbor's consent, kaya nagalit yung kapitbahay nila nung napansin niyang nawawala ng muhon doon at nakita lang sa gilid. So ngayon, nagkaroon sila ng pagtatalo. Gusto ipag-ibaan yung part ng garage ng isang kapitbahay. So ngayon, magbibigay tayo ng suggestion or reaction tungkol dito para maiwasan ito ang ganitong pangyayari. Panoorin muna natin yung video. Kailangan gibain natin yan. Ano yun, kuya? Gibain. Yung mohon, Jo, hanapin mo dyan. Saan pa din kayo mohon? Dito yun, di ba? Oh, ang laki ng kinain eh. Hanapin mo, ikaw. Ayan yun, oh. Ayan ang mono. O bakit napunta dyan? Ano yan, hinugot? Nila. Ay, grabe naman oh. Sabi ko sa'yo, bantayan mo yan eh. Tawagin mo kayo may-ari. Punta mo ron. Hintay ko dito. Ma'am? Ako? Maririnig ka ba niya? Punta mo ron. Para kang pinag-init mo ulo ko eh. Ito oh, hinugot yung mohon. Inugot din yung mono. Hinugot yung mohon na yan oh. Ayan ang nila. Ay kuya, oh. Yung mohon kasi namin dito nakalagay. Ayan. Bakit napunta ron yung mohon? Saan po, kuya? Yung mohon. Video pag-usapan lang natin to. Hindi, karapatan ko to kasi hinugot yun yung mohon eh. Ano mo? Oh. Ano mo? Hinugot yun yung mohon eh. Ano tayo? Oh. O, saan ba dapat yung uwan? O ngayon, nagbibideo ka rin. Nagbibidyo ka nga eh. Oh. Matanggal ko sa pwede naman natin Oh. pag-usapan ano ba yung concern mo. Ebidensya ko to. Yung mohon bakit napunta dyan? Oh. Tapos, saan ba dapat? Dyan lang oh. Yung mono nakatirik. Ayan dyan oh. Ang laki ng dinakpas nyo. Ay, hindi namin alam ito. Yung sa ano namin, Oh. sa engineer namin, hindi ko alam ito. Hindi ho ma'am, kung hindi nyo alam na ganyan, kailangan gibain natin yan. Ano yun, kuya? Gibain. Di ba Yung pader. Sira ulo ka ba, kuya? Ha? Di ba natin to? Pader na ng bahay ko to eh. Lumagpas nga kayo eh. Lupa ko yan eh. Ito, yung sala ko na yan, ibig sabihin, i-renovate namin, katatapos lang tong gawa na ito, kuya. Hindi ko po yan problema. Kuya, yung camera nyo Hindi, ano to? Ebidensya ko to, ate. Ebidensya ko to. Bawal yan, kuya eh. Ebidensya ko to. Gigibayin namin kuya. Ang laki-laki niya, no? Gigibayin namin to. Eh kasi yung mohon kasi, dito nakaligaw yung mohon niya, no? Ayan. Ano nyo naman Dito ang- yan. Dyan Oh. nakalagay yan. Dito yan. Ayan yung tagabantay ko. Ayan yung katiwala ko dito eh. Tignan nyo nga yung mono. Ayun, nandiyan na yung mono. Ayun, ang linis-linis ng mono. Paano sinabi yung tinanggal? Binunot ho yung mohon eh. Halatang binunot yung mohon. Po yan, dapat may ano ng putik yan. Bakit ang linis-linis? Binunot. May papeles ba kayo? Meron kami. Nasaan yung papeles nyo? Asa yung Nasa bahay. Hindi ko dala. Ay, yan. Hindi po yan. Meron ng title to. Meron ng title to. Kuya, susugod-sugod kayo dito. Hindi nyo dala yung Nakakatawa ka title. naman, kuya. Para naman kahit naman sa isang korte tayo magharap-harap niyan, kuya eh. Wala pala kayong dalang title. Wala nga kayong picture po kayo dyan kung saan nakapwesto yung mohon nyo. Kahit man lang yung Meron ba tayong picture dyan? Meron. Oh, yung pala eh. Oh. Nasaan yung mga picture? Eh, makikita lang tayo sa barangay. Ando Basta sa akin, no? Iba, amin yung picture. Aksidente lang namin napadaan dito dahil tinanong niya ako. Nakakatawa naman. pwede na lang, oh. Nakakatawa naman kayo. Hindi naman kami mga tanga para sabihin na babaklasin to dahil yung babaklasin? mohon nalipat. Opo. Wala nga kayong kahawak-hawak na ebidensya. Basta ang usapan, no? Makita tayo sa barangay. Pagkadala ko yung title ng lupa ko, gigibayin ho natin yung pader na yan. Wala nga kayong dokumento kuya na Ha? ipinapagawa sa amin. Makita naman tayo sa barangay, ho, ha? Wala nga kayong ebidensya na sa Ito, oh. Ito, mayabang tong asawa niya, eh. Hindi ako mayabang. Hindi Oh. ako mayabang. Ano mo Ay, ate, wag! Ay, ate! Actually, para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, kailangan lang ng legal na paraan ng pagtanggal at paggalaw ng muhon. Ang golden rule, actually hindi pwedeng basta-basta tanggalin ang muhon kahit pasarili mong lupa o may
permit ang kapitbahay. Ang unang gagawin ay kailangan lang mag-hire ng licensed geodetic engineer para i-verify ang boundary at saka i-check kung tatamaan ang muhon. Then, kailangan mag-set ng temporary reference points or offsets. Kailangan din mag-document ng original position ng muhon. Dito pa lang, protected ka na legally. Pangalawa, kailangan din ng joint verification with adjacent owner. Highly recommended talaga at madalas na hinihingi sa dispute ang lot owner, present ang lot owner, adjacent owner, tsaka GE. Kailangan i-explain na matatamaan ang muhon, temporary removal ang kailangan at ibabalik din naman sa saktong position kung kaya pa. Yun ang mga kailangan gawin. Pangatlo, kailangan ng written authority consent. Ito ang pinaka-critical document. Dapat may writing consent ng kabilang property owner or barangay certification kung ayaw pumirma. Ang nilalaman nun ay kung bakit tatanggalin or ipapatanggal ang muhon at sino ang responsible, owner, contractor, commitment na ibabalik ang muhon, reference sa GE survey. Kung wala kasi ito, delikado. Actual removal by GE, actually not a contractor. Huwag na huwag contractor ang magtatanggal. Ang tamang paraan mismo, GE mismo ang magtatanggal, magtatago ng muhon at maglag ng coordinates. Ang kailangan may mga documents gaya ng mga photos, videos, and documentations. Construction stage naman, habang wala ang muhon, gamitin ang offset points. Lagyan ng markings, reference nails sa boundary. At saka, kung sakaling re-establishment ng muhon pagkatapos ng excavation ng footing works, GA pa rin ang magbabalik or ang geodetic engineer pa rin ang magbabalik ng muhon. Same with coordinates at may relocation certificate report, signed and sealed. Then, ito turn over ang documentation, ibigay sa adjacent owner at meron ka rin kopya, sarili mong records. Kasama ang before and after photos, survey report, affidavit ng GE. Yan ang mga legal shield. Pag sinunod mo ito, walang criminal liability, walang civil damages, walang admin violation, contractor and owner protected. So, ang bawal na dahilan, mga ganito, mga nadamay lang sa hukay, temporary lang naman, ganyan, hindi yan pinapayagan ng ganun. So, ang mga nabanggit ko, yan lang ang kailangan gawin para hindi makasuhan kasi pwede kang kasuhan yan just in case pakialaman mo ang muhon na hindi ka naman ang right person or wala kang karapatan na magtanggal dyan kundi ang licensed GE kasi kaya niyang ibalik yan. Yan lang po para maiwasan ang ganitong pangyayari. Thank you and God bless.